Yung ginagawang, ano, yan ko tawag dito, kung nakarinig na kayo ng turo ng iglesia, ginagawa siyang praise kung bakit hindi, ano, kung bakit hindi nila tinuturo na Diyos Jesus. Yung may nagtanong kay Jesus na, ano, na, yung una hindi ko rin alam paliwanag dun eh. Kasi pag yung tinanong si Jesus doon, di ba may nagtanong kay Jesus, ano, sabi, ay hindi pala nagtanong, may tumawag kay Jesus, matuwid na guro, di ba, sa John's Gospel natin, tinawag siya, si Jesus tinawag siya ng matuwid na guro. Ang sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na matuwid? Walang matuwid kundi isa lang, ang Diyos lang, di ba? Yung verses kasi na yung ginagamit yun ng iglesia eh. Kaya hindi nila tinuturi. Kasi kung bakit Diyos Jesus, bakit sinasabi niyang hindi siya matuwid eh? Isa lang daw matuwid, Diyos lang daw. Which is pinaliwanag si Chairman nyo kanina, ngayon ko lang din naintindihan yun. Kaya pala, sinabi ni Jesus yun na, bakit mo ako tinatawag na matuwid? Walang matuwid kundi Diyos lang. Kundi itinago niya rin yung sarili niya bilang Diyos. Kasi sabi doon ni Chairman yung, ang naging makasalanan, yung pinakamakasalanan sa lahat na tao, si Jesus. Kasi yung moment na yun, ang trabaho niya akuin yung kasalanan ng buong mundo, lahat ng tao. Kaya yung moment na yun, sinasabi ni Jesus na walang matuwid Diyos lang, pero yung moment na yun, siya yung Diyos na bumaba dito sa mundo, kasi siya na rin yung naging pinakamaduming tao sa mundo. So, pinapaliwanag niya na rin na talagang aakuin niya yung kasalanan ng buhay niya. Isa yun sa maganda na napakinggan ko sa kanya, kasi at least pag nakainkwento nga ng iglesia, yun yung pwedeng isagot sa kanila. Talagang itinago niya. Tapos, ang haba ng paliwanag dito. Yung regarding naman sa ano, di ba, sa kwento kasi kanina, hindi ko masyadong maintindihan yun eh, dati. Yung regarding kasi sa Hudyo, yung Romans kasi, yung sinusulat ko ni Pablo, yung pagkakalala ko sa sinabi ni Mr. Ken dati, yung sinusulat ni Pablo yung Romans, yun yung nandoon yung imperyo ng Romano, sinasakop nila yung mga Hudyo. Kaya, yung sinusulat niya to, para sa mga naligtas na mga Hudyo na nahalo sa mga naligtas na hindi. Kaya pinapaliwanag ni Chairman yung kalagayan ng yung kalagayan ng mga Hudyo na naligtas at saka yung mga hintil na naligtas, pag nagsama sila kasi pinupunto ng mga Hudyo na ay kami, natuli kami, di ba? Pero sabi nga ni Pablo, pinapaliwanag niya na pareho kayong naligtas. Pero ang pinupoint out pa rin ng mga Hudyo na kami, sumusunod kami sa kautusan, ganyan, may mga kautusan kami yung mga piniling tao. Yun yung maganda dito sa Romans eh, kasi pinapaliwanag niya yung point of view ng Hudyo saka yung point of view ng Gentile na nagsama. Tapos kung paano pinapaliwanag, kasi minsan tayo rin sa church, sa fellowship, minsan pag nakahalo tayo sa mga sa mga bagong ligtas, pag nahalo ako, minsan meron na tayong ego. Minsan ako, lalo na ako may ego na ako na siyempre sila may mga bagong ligtas. Hindi pa sila clear regarding sa mga gawain ng fellowship o minsan iniisip nila na malinis na sila pero ito na yung mga dapat kong gawin, ganyan. Pero hindi pa rin nila natatalikuran o tayo man. Pinaliwanag talaga dito sa Chairman yun na lahat talaga. Kaya nga sabi nga, di ba, walang humahanap sa Diyos, walang matuwid. Minsan, nasiseparate natin nasiseparate yung sarili natin sa mga bagong ligtas. Kasi minsan, kunwari, lalo na pag pastor yung naligtas na bago pa lang, di ba sabi nga ni Mr. Ken,
bawat magte-testimony dyan, binigyan niya ng mina. Pero minsan, ano natin na, ay, ba't ganyan pa rin yung paniniwala nila? Bakit may, narinig naman nila na yung kaligtasan, hindi na dapat ganyan. Minsan, naiisip ko nga rin yun Ngayon, yun yung tumimo sa akin dahil dito, yung pinaliliwanag ni Chairman yung pagsasama ng mga Hudyo na naligtas, saka yung mga Hintil na naligtas, yung mga Hudyo, pinipilit pa rin nila yung kaalaman nila. Dapat wala na. Tapos isa sa napakinggan ko kanina na maganda. Yung regarding sa minsan, di ba sa Garden of Eden, yung kinain nila yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Karamihan ng mga nagtuturo, yun lang yung pinupunto. Bakit daw nilagay ng Diyos yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaya tuloy nagkasala si Adan. Pinaliwanag ni Chairman yung mga nagtuturo na yun, kung papansinin mo, hindi na nila binigyan pansin na meron din isang puno doon, yung puno ng buhay, di ba? Hindi daw nila napansin na meron din puno ng buhay doon, hindi lang yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Minsan pero yung puno ng buhay, kasi sabi nga kung hindi daw nilagay ng Diyos yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, hindi sana magkakasala si Adan. Pero hindi na nila naisip na merong puno ng buhay doon. Yung shadow na sinabi ni Chairman yun, natuwa nga ako kasi at least medyo lumawak yung pag-unawa ko dun sa puno ng buhay. Parang kagaya sa atin, di ba, dito sa mundo. Kung tutusin, hindi naman talaga, di ba sabi nga dito, walang humahanap sa Diyos. Hindi naman talaga natin hinanap yung Diyos. Kaya natin natagpuan yung kaligtasan dahil hinanap tayo ng Diyos. So, sa paanong paraan, sa fellowship na nabuo, kunwari, kaya naman ako na-invite dahil may nag-invite, kaya ako napunta doon, may nag-invite sa akin. Diba yung fellowship na nabuo, yun yung humanap sa mga taong kailangan iligtas. Parang sa atin, parang in-emphasize na rin yung kailangan natin gawin o kailangan mong gawin na minsan nagkakaroon tayo ng yung nagkaroon nga kami ng usapan nila Ate Marlene nung nakaraan. Minsan nakakasakit na yung loob, di ba? Kasi halos hila na lang din tayo natitira ulit. Pero iniisip ko, di ba? Ginagawa natin to para sa kaligtasan ng iba. Kasi hindi naman nila hinahanap ang Diyos eh. Tayo ang mahanap sa kanila para maligtas sila. Which is tayo rin, yung umabot yung kaligtasan natin, hindi naman talaga natin totally hinahanap yung Diyos. Kundi tayo yung nahanap ng fellowship, kaya naligtas tayo. Malaking utang na loob yun. Na kailangan gumawa din ako sa fellowship na to kasi involved na ako dito. Para naman maligtas yung iba. Ayun nga, sa bandang huli nga sinabi yung chairman nyo, di ba? O paano naman yung mga kamag-anak ninyo, yan, mga mahal ninyo sa buhay, paano marireach out. Yun yung inisip ko dun sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yung saka yung puno ng buhay. Diba yung pagkalagay kay Adan, ang nakita niya lang yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi niya nakita yung puno ng buhay. Diba? Pero yun, niligtas pa rin sila ng Diyos. Kumbaga, yun na, may mga tao sa kapaligid natin, kung iisipin talaga, hindi nila hinahanap yung puno ng buhay. Ngayon, tayo ang lalapit sa kanila para mahanap nila yun. Kaya, talagang siyempre, yung mga ganitong sermon, pampaboost ng faith natin, o yung faith na pinangahawakan natin. Minsan mababad trip ko nga, ganyan, bakit tayo lang, bakit hihina kasi yung pwersa, gano'n, di ba? Pero hindi pala gano'n, kailangan process lang. Tapos yung ito sa pang-17, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Yan yung pinaliwanag ng chairman nyo.
meron talagang daan yung Diyos, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Kumbaga, yan, after ng kaligtasan natin, may daan na tayong tatahakin. Ibig sabihin, daan ng Diyos. Ano ba yung daan ng Diyos? Yung fellowship. Ngayon, siguro, magandang i-quote natin sa mga kasama natin. O minsan, pag nanghihina tayo, ito yung mga magandang verses na may mababasa ko. Baga, talagang kailangan yung daan natin, talagang yung daan, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Yung mahirap di ba? Hindi mo nakilala yung daan ng kapayapaan. Minsan, nasisik natin kapayapaan yan, yung kunwari, ma-provide mo yung pamilya mo, yung pangangailangan ng pamilya mo, yung mga pangarap mo sa buhay, na abot mo. Minsan, inaakala natin na yun yung daan ng kapayapaan. Yun nga sa verse 17, pinaliwanag nga ni Chairman, hindi, may sariling daan yung Diyos ng kapayapaan. Which is nga, ito nga yung fellowship natin. Yun nga, encouragement to sa sarili ko na talagang mag-stay. Nakakapagpapos kahit medyo nakikita ko nga na nakakapanghina rin minsan, ganyan. Kaya maganda talaga yung makikinig ka ng sermon, tapos magkakasama pa. Talagang pagpapos ng gawa ng sa gawain natin. Sige, thank you talaga. Tapos na lahat? Hindi pa, ito ako. Hindi lang ako. Hindi ko talagang makaubos na isip na parang tulad ng nung umalis siya sa bahay mo na, nagbukod siya. Si Angelo. Kasi parang inaano siya ni Mikaela. Inaano yung pag-iisip niya ba? Ngayon, ito namang kapatid, si Manny naman, yung nasa Malabon, at saka si Mania, nag-text na parang nag-aaway sila. Si Myla daw, basura. Basura daw kami. Lahat. Kaya nagawang yung bang natapong kami dito sa kalayaan ng tambakan na ng basura. Sakit ang loob ko. Kaya wala na yung sabi ko, sama pa pala yung nagsisilpon dahil sa siyempre kung anong nasa kalooban ni Myla, pinahayag lang niya sarili niya sa silpon. Ito namang ampon ni Manny, ayaw niyang matawag na ampon. Kaso parang pinagtanggol niya yung daddy raw niya si Manny. Ang dami niyang sinasabi. Siyempre na abasa rin ni Mikaela, isa pa rin si Mikaela na may ugaling udas. Kaya nagpalitan na ng hindi maganda. Salita. Hanggang sa nag-away-away. Sakit na loob ko. Nagtingin ko sa Panginoon sa ako. Bagay, napapatawad na tayo. Pero ano pa yung gagawin ko sa mga ito na gusto ko bago ako pumanay buo yung isang pamilya, nagkabati-bati sila na hindi sila magkahiwa-hiwa. Kaya umiyak si Myla, sabi niya, ganun. Siya nga ang kinikilala ko dito ng tatay ko. Dito sa Manila, kasi kami lang naman dito, lahat sa probinsya. Tapos, ano nang ginawa niya? Tinatrato niya kami ng basura. Hindi naman kami basura. Tatalino naman yung mga anak ko. Scholar naman yun. Ano yung gano'n. Tapos, sabi ko, pabayaan mo na siya. Kung yun ang nasa isip niya, hindi naman siya dating gano'n eh. Mabait naman yun siya eh, si Manny. Parang na-brainwash ng asawa niya. At saka,
Pintas doon, pintas dito. Dito. Ano ba yun? Parang ba't ganun daw ang itsura ng mga anak ni Mayla? Hindi raw magkapareha ang mukha. Ano ba? Ano ba yung gusto niya palabasin? Ano ba ibig niya sabihin? Sabi ko ba? Ay, naku. Tambak talaga ang ano ko. Sabi ko sa Panginoon. Paano ko magdadala itong mga tao nito? Ang gagawin ko? Ano? Wari ko man, pag tinitigan ko silang lahat eh. Mayla, wala. Ngayon sa bahay, nag-iisa si Indino. Kasi wala si Mayla, wala si Indino, wala rin si Micaela. Micaela naman, magpapagpunta ang silo. Sundo ko yung bahay namin. Ba't ganito itong bahay na ito? Dapat ayusin na nila yung bahay nila sa kanila para lumipat na doon. Parang sa bahay na yan, tapos. Tapos ang piling na sa akin. Parang lagi kami tapos. Lahat ng mga nasabi ni sa mga manggagawa ng Panginoon Kristo na katulad niya na halimbawa sa iglesia na hindi siya kinukilalang Diyos. Ang alam nila, tao lang daw si Jesus kasi pinanganak nga siya ng Mama Mary ng tao rin daw. Hindi rin nila ginagalang si Mama Mary. Hindi tinuturing din nilang tao. It's just human. Sabi niya, born with human beings. Kaya nga hindi niya na-realize na ibinaba siya dito, pinababa siya dito ng Diyos Ama sa langit para tubusin ang sangkatauhan. Magsatao siya, tawang tao, samantala. Kaya nung mamaya na siya, parang lumabas yung kanyang pagkatao na nasabi niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinagbuhan? Yun lang yung sabi niya, bago siya nalagay sa katawan tao niya nun. Kaya, sabi ko, kaya nung magmi-meeting kami dyan, umupunta yung Iglesia ni Cristo, kinuha ko yung kanilang mga pamphlet na ganyan, binasa ko, na talaga nakalagay doon na he's just a human daw, born with human being, si Jesus Christ. Hindi nila talaga inaano na God si Cristo. Tao lang daw si Cristo. Kaya sabi ko, ano ba itong mga tao nito? So, nag-convert niya yung mga kasamahan namin dahil ewan ko, naisip ko dahil lang siguro sa mga 5 kilong bigas, mga groceries. So, kung nabibili mo naman yun, ako, hindi naman laging gano'n-gano'n. Ano ba yan? Kaya, pati ako inaaya. Sabi ko, oh sige lang, mayroon naman akong sarili akong ano. Papaano ako sumamba sa Panginoon sa kung kanya-kanya tayo paniniwala. Kaya, yung sa pamilya ko, pinapa sa Diyos ko na lang. Na nagdasal na lang ako sa kanya na sana, linawin ng mga pag-iisip ng mga anak ko. Gusto kong bago ako pumanong, magkabati-bati na sila. Na hindi sila magkaaway-away kasi sila na lang magkapatid, wala nang magulang. Dapat magmahalan sila, magbigayan, mag-ano. Naku, ewan ko ba? Sinasarili ko lang yung sa panagod ko. Sa sarili ko, ayaw kong una. Hindi mapigil na hindi mo yun. Yung taong ganun. Kaya nga, pupunta ko kay Edith. Nagkasap-usap mo lang kami dalawa. Tulag inihinga sa kanya kasi naanak ko siya sa Mazati. Gano'n ako sa kanya, sabi ko, punta mo na ako doon, may pinisip kami doon. Sabi niya, sige, pinita ka.
lang. Sabi ko. Sabi kasi dun sa dun kanina sa pinapaliwanag na may sarili daw tayong may sarili daw tayong desisyon. Kagaya nung sinabi dun sa ano na hindi naman daw tayo, hindi daw ginawa si Adan na ano, hindi daw ginawa si Adan na maging sundalo para sundin yung mga sinasabi ni Jesus. Kaya may sarili daw siyang desisyon nung ano, nung sa may kakainin niya yung ano, bunga. Parang nga yung sinabi dun ni God na may sarili tayong desisyon, kaya yung ginawa ni ano ni Adan, isinisi niya yung ginawa niyang ano, yung sarili niyang action dun sa ano, sa babae na ginawa ni ano, Jesus. Kaya na ang sabi ni Jesus dun ano, kasalanan mo yun, kaya ano, ikaw yung mag ano dun, mag take ng kasalanan mo. Kaya ang ano dun ni ano, yung kahit ano sabihin ni Adan na irason niya, mali siya kasi hindi naman ginawa ni God na ginawa ni God na ginawa ni God yung si Adan tsaka si Eva na ano, na may sariling desisyon. Kaya nung nakain nila yung ano, hindi naman napigilan ni God na ipakain yun kasi sinabi naman ni God na wag naman lang siyang kain. Wag na kainin yung bunga. Pero kinain pa din siya ni Adan at sinisi ni Adan si Eva dun sa ginawa niya. Kaya ang sinasabi lang dun, may sarili tayong decision, may free will tayo. Kaya sa mga ginagawa natin, pag-isip-isipan natin kasi hindi natin alam yung ibabalik sa atin yan. Ayun yung, parang ipinaparating nyo na ano, na kada gawa mo, dapat alam mo yung kakalabasan, tsaka handa mong harapin yung kakalabasan mo. Yun lang po. Dahil. Ayan na, nakabidyo ka na. Dali, oh, kahit ganun lang, oh. Wala pang 1 minute, ay wala pang 2 minutes yun, oh. Testimony ka sa harap ng BTS. Dali na. Haba nun. Kahit konti lang. Konting realization. God give us anong araw ang prevent kapamili. Hmm? Hindi, ngayon na, nakabidyo yan. Wala next week. Dali na. Sa Mindanao next week, hindi ka makakasama. Ha? Ha? Ano? Ganito yung pupo sa YouTube. Ganyan yung sinabi mo. Hindi lang yung mga aso. Kasi may nangyari din na basta ayaw mo sabihin. Ano ba nangyari? Ano nangyari? Wala kasi natakot sila sa ano? Umumo. Sa bahay? Dumaan sa rooftop, sabi ko tara dito. Kahit sinong may umaga, ayaw nung makit sa rooftop. Sabi ko, ayoko na dyan, pangit ang bait na. Sabi ako, okay lang, wala ka, unang ka lang talaga sa ano. Sa fellowship, kailangan yung sisip mo eh. Sabi ko, minsan nga, sabi ko sa mga masakit, i-checking kasi yung lahat yung ano. Tsaka pag linggo, tapos may lahat. Pwede ba doon? Pumunta? Oo. Mag-ano tayo? Doon tayo Tapos doon tayo sa Baray. Maluwi, itatabi Parang natin naano sa rin espiritu. natin si Ate Jane. May Sabado nandun sila, no? Oo. Yun. Sabado, gabi ang uwi ni Gar mga sis, ano na sa Sabado. Di pa ano-ano din natin doon tayo. Saan yan? Sa Taytay, malapit Malapit naman lang din. sila. Malapit sila raw. Kunti na lang.
Nagpagkambo. Mag-ano muna tayo, mag-uptrade muna tayo bago tayo pumunta. Sigurado mapapabili kayo. Sunod kay na kay Jolo. Kasi Balik tayo kina Jolo. Andiyan pala si Temporado eh. Diyan. Oo, andiyan si Temporado. Hmm. Nakita ko kanina eh, kakadyan niya. Yan 1, 10, 11 yung hinahanap mo si Isbal. Ano? 9-11 ba? Siya yung napasakay niya. Ha? 9-11? 10-11? Oh, yun nga. Diyan Siya yung naparito, sarili niya. Oo, pero hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Yun nga eh, di ba? Parang wala na siyang binigay na utos eh, di ba? Tapos tinanggap ka na niya lahat-lahat. Tapos, Pinakway siya. ganun pa rin yung ginawa. Tapos, eto na nga, para mag-grow tayo sa fellowship. Kaya, Kung tatamad pa tayo puntahan. Grabe Kaya nga pinili na tayo parang iba yung kaysa ambience sa sa mga... anyway. Talagang andun yung nakatamad, andun yung... Sobra. Parang ano tayo ngayon, alam mo yun, parang kahit ako eh. Sabi ko parang nakakapagod. Kasi Pero hanggang ngayon hindi, nag-aantay ka katulad sa- ng kanina na sinabi, walang pwedeng katwiran. Doon sa ginawa niyang pagkamatay, yun na yun. Doon ko na bakit wala ka dapat talagang katwiran dahil doon sa ginawa niya sa'yo. Tapos ikaw puro ka katwiran. Doon ko naintindihan kanina, saglit lang ako na kasi bala ko, ano lang ako bibili na lang ako ulam ganito. Naalala ko kasi si tita, gusto niya yung lumpia. Sabi ko, gusto niya lang kaya napatagal tuloy lang. Tapos yun lang yung naano ko, sabi ko yun yung sinasabi niya na yun, sa gawain niya talagang hindi ka pwedeng mga tuwiran eh. Wala kang pwedeng idahilan, wala kang pwedeng ikatuwiran, kahit, hindi niya sinasabi ni Sir na kahit pamilya mo pa, kahit ano mo pa, wala. Hindi niya tatanggapin yung katwiran mo, hindi niya kaan yung dahilan. Tsaka grabe, talaga sa totoo lang, pag talagang gumawa tayo, tapos maano tayo ng talagang sa kanya, bibigay niya naman talaga yung mga ano natin, kailangan. So, sa totoo lang yan, katulad yan. Pero talagang ano na, problema talaga namin, ito yung pagpapa-opera niyan. Kasi ilang hospital na kami niyan, tapos ano pa yan, ang laki ng kakailanganin niya eh. Tapos nagulat na lang kami talaga nung 1 linggo. Siguro nag-aano siya sa cellphone. Grabe, talagang kahit piso di kami gumastos. Galing talaga. Sabi ko, grabe. Galing talaga. Kasi hindi ko na nga iniisip yung, iniisip ko na lang yung, magpe-fellowship na rito. Kaya nagmamadali rin kami kanina. Sabi ko, ang dumi pa rito, hindi pa naayos dito. Nakapa pa naman. Nakabang pila. Tapos Sabi ko, naku, kinakabahan pa ako, kailangan hindi pa ako bago mag-alas 2, hindi pa ako matapos. hindi pa ako ma-approve. Butit niya yung dahil pag ano. Basta tagal pa magana yung mata ko, bumuka. Ito, bato. Ano talaga yung tatagalin ako. Sabi ko, hindi yan. Sabi Pero ko, inaoperahan ako, wala ko 20 minutes. Kaya nga, ang bilis. Ang bilis na. Saka yun, nakakalungkot lang din sa fellowship. Yun nga. Ano ba, no? Nakakalungkot. Kasi, ang hirap nila hindi ko maintindihan. Kasi nila maintindihan. Bas, parang, bakit hindi nila Pangalawang bahay nila dito. Alam mo ba, naiisip ko pa lang na tinatamad na ako. Ayun, nagpahinga yung isang client ko. Niisip ko pa lang, hindi ko pa ginagawa Sabi ko, tapusin ko na lang kaya muna to. Susunod na, next week na ako, magsisimba naman kami bukas Niisip ko pa lang na ganun. Yung isang client ko, magpapahinga na 1 linggo. O, di ba, bilis. Bilis naman, sabi ko. Di ba na, pinapapot tayo 1 oras. Katas ko lang mag-isip talaga. Yun lang, ang ano-ano bang natin sa Sa akin kasi, yun lang. Yung sermon kasi, di ba, binuksan niya ng binuksan, inumpisahan niya ng ang mga masit, wala ka kasi kanina, ang ganda ng pagbubukas niya Sa isang pamilya raw, merong pasaway talaga. Merong parang magkakatak sa inyo. Mayroon talagang demonyo. Ayun yan, binuksan niya yun ng gano'n Demons. Pero kayong katwiran kasi nga, yung katwiran ng Diyos, tsaka yung katwiran ng mga, tsaka yung tawag yun, yung mga naghahanap sa Kanya. Ngayon kasi, baliktad Ayaw, di ba? Siya yung naghanap. Pero ngayon, nahanapin natin siya.
Pagkatapos na nun, salvation, di ba? Kasi noon, hindi talaga tayo naghahanap ng Diyos eh. Pag may mga problema lang tayo, tayo naghahanap ng Diyos eh. At saka sinabi niya pa nung huli, di ba? Yung path na, yung daan na tinatahak natin, yung ginagawa natin yung mga gusto natin kasi, yun ang gusto natin na tulad niyan, magtrabaho, di ba? Busy-busy na raw. Sa sobrang pagka-busy, hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya nangyayari, nahihirapan siya ngayon. Kahit yung gusto mo mangyari, hindi nangyayari. Pero yung daan na gusto mo, parang yung parang positive na mangyayari, walang nangyayari positive kasi nga, hindi yun ang daan ni Lord eh. Yung tinahak mo eh, parang hindi mo nga hinahanap siya eh, di ba? Yung daang maluwang, hindi yun. Kundi yung kitid ng landas. Papunta sa kanya. Di ba kasabi nga, naparito siya para hindi para pagsilbihan. Naparito siya para magsilbi sa atin. Dapat nga, yung katwiran niya, maging ganun din para sa atin na nandito tayo para magsilbi na hindi tayo yung tulad niyan. Yung tayo mamimili sa mga members, ay, ganito ganyan, ay, kailangan tayo, ay, meron tayong dapat pansay, ganito. Hindi, dapat automatic na yun. Bilang na-save na eh. Kasi nga, di ba, hudyo na tayo sa puso natin eh. Mula na ligtas natin, naging hudyo tayo eh. Tayo na yung maswerte nga tayo eh. Kasi nga yun nga, parang tayo ang naging hudyo, bumaligtad. Tayo na ngayon ng eternal salvation, sila wala pa, di ba? Yung mirror nga ng ng mga pangyayari na yung katakutan natin kasi nga, yun nga, isa pa rin yun, di ba yung nabanggit na yung buhay na bibigyan, yung bibigyan natin, buhay natin, ba, sementeryo. Ang kulit na natawa ako eh. Buhay na sementeryo yung aral kasi nilalabas ang bibig natin, di ba, hindi natin alam. Pag hindi natin alam, paano natin tama. Pero sa iba pa lang, sasaktan. Tapos yung na ibinalin niya pa na ang tawag doon, parang sa sarili natin tama, pero sa kapwiran ng Lord, iba talaga, mali-mali. Yun niya yung naisip ko ngayon eh, kaya yung fellowship natin ngayon kasi nga, yun yung nagkakatugma-tugma. Kasi nga, yung kapwiran ng Lord, na parang ayusin, yung parang gusto niya yung fellowship na maging maayos. Na syempre, hindi pa rin mapasa sa kabawat isa sa atin na syempre, may kailangan akong gawin. Hindi ko naman kailangan tumutok dyan, di ba? Fellowship, hindi dyan lang naman ang fellowship. Hindi dyan lang naman ang simba, Sunday. Pero ang nakakatakot, yun nga, sinabi na yun na yung consequence, yung ginawa natin. Kasi yung consequence niya, ba't agad, di ba? Nawala sila ron. Pero hindi naman sinabi ni Lord na, di ba, na ito kasi binigyan sila talaga ng free will eh. Ang problema, yung paggamit ng free will na yun, kung paano gagawin. Nakakala natin, ang saya ng buhay kasi may pera tayo. Meron tayong nakakain araw-araw. Ang problema, hindi tayo, yung kasiyahan ba, hindi yung parang yung feeling mo, iba yung maliwanag yung kasiyahan na, dahil nga kasiyahan na nagagaling talaga sa puso eh. Pero kasing kasiyahan na parang nagagaling mo sa sarili, hindi mo sa panglaman lang na kasiyahan, yung pangangailangan. Hindi ako nalulungkot eh. Tulad kami, siyempre, pero kung may pag-iisip din kami ng siyempre, minsan parang nakakapagod. Diba? Parang kailangan natin gumaling sa iba kasi kailangan natin kumita, kailangan natin invest natin yung mga babayaran. So mag-dagdag fellowship center, diba? Isa pa itong, pero hindi ko problema eh. Kasi nga pinaprovide ni Lord lahat eh. Sundin lang natin yung gusto niya eh. Yung tamang daan na gusto niya tahakin. Yung ako nga nagulat talaga ako nang nag-pop lang sa isip ko nakarana. Pero problema ko kasi mata ko, hirap na talaga ako sa mata ko. Na hindi ko sinasabi pero hirap na talaga ako sa mata ko. Biglang nag-pop sa akin na mag-search kaya ako sa FB. Pag-pindot ko sa FB, lumabas talaga. Nagulat ako. May pre-screening, tas kakarak operation. Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, ang galing nyo ah. Yung pangailangan ko, napakamahal ng gastos nito. Sabi ko, siguro, ginagawa ni Lord yung way talaga na para mag-stick ka sa Kanya. Na, yun lang, kailangan pa natin siyang hanapin. Hanapin talaga natin siya. Kasi tayo, nahanap niya tayo eh. Tayo lang talaga hindi yung mahanap sa Kanya eh. Na, hindi tayo nagtutiwala ng lubos kasi nga,
katwiran natin, yun nga, sa yung mga pangangailangan natin sa laman, ay nakakalungkot sa mga panahon ngayon na parang hindi natin kinikilala talaga si Lord ng totoo, ng buong puso, na hindi tayo nagtitiwala ng 100%, nagtitiwala lang tayo sa pangangailangan, sa flesh things na pangangailangan. Siyempre, sasabihin natin, siyempre, yan yung parang, ano mo mapapala ako dyan, di ba? Imbis na magsimba ako, imbis na fellowship ako, doon ako sa bahay, nakapagpahinga ako, may magagawa pa ako, di ba? Kung ganun pala yung katwiran natin, nasubukan namin yun, pag ganun ang katwiran natin, tingnan na, may resulta talaga na hindi natin magugustuhan. Na malungkot na parang iba talaga yung sa fellowship eh. Lalo pa nagsama-sama tayo, naging time sermon, tulad mo sabi ng ulan, iba yung kasi yung parang maging nalalago ka pa. Hindi yung siyempre pag idinikdik na naman yan ng di ba yung pag-aaral ka talaga na yung pag-aaral ka na mag-isa walang mangyayari talaga. Maganda talaga yung sama-sama tayo. Hindi tayo paligid makasarili, lalo sa pag-aaral ng gospel. Kailangan sama-sama tayo talaga sa lahat. Kaya nga fellowship, sama-sama sabay-sabay lahat. Yung true meaning ng fellowship, kailangan talaga sama-sama may pagkakaisa. At nasa gitna si Lord. Pag wala yung principle na gano'n, walang mangyayari. Kahit anong klase fellowship. Yan ang marami ng fellowship na nalaglag kasi nga, yung principle na gusto ni Lord na yun nga, sama-sama. Tapos yung kakaisa, yung gospel. Gawin sabi sa isang linggo, pag wala daw talaga yung gospel, sa fellowship walang mangyayari. Kaya kailangan magsaliksik pa talaga tayo yung hinihingi talaga ng Lord. Yung katwiran niya. Ibang hirap intindihin. Napakalalim yung intindihin natin sa ang sarili natin. Pero kung iaano natin sa pamumuhay natin, malalaman natin talaga yung kung ano may katwiran niya, di ba? Tapos yung sinabi na naman niya, yung pananagutan, di ba? Sinigit na naman niya. Yung pananagutan natin, yung may share na naman yung gospel. Sabi kaya tayo maghahanap ngayon. Hahanapin natin yung mga, di ba? Yung unang-una nga niya, yung tupa eh. Yung may dalawang klase raw ng tao. Yung mga tupa na nawala. At saka yung isa nakalimutan ko isa eh. Ayun nga yung kailangan pa natin nag-double time kasi nga, imbis na tayo matawagan tayo maging matanghinaan, malungkot, hindi, maging hindi sa atin itong pagsubok na lalo pa tayo mag-grow at lalo pa tayo lumaban. Nasaan tayo, gera eh. Labanan ito ng ang unang manghihina eh, walang manghihina yung pananampalataya, lalaglag talaga eh. Tulad niya, syempre, sa konting salita lang, yung tatampo, di ba? Hindi natin alam. Hindi naman natin alam yun eh. Yung mga mabibitawan natin, yung nasasaktan pala, di ba? Hindi ba yung pare-pares ang tao? Hindi natin alam, binibiro natin, nasaktan na pala. Paano natin malalaman? Kung hindi nila sasabihin, siyempre. O tinawa, di ba? Hindi mo alam kung bakit sila disergisin ba. Ang pangit naman eh, kalalabasan eh. Ayun yung mga kailangan natin matutunan para maging matatag yung natin eh. Yung emotional na talaga, yung emotional na lalo na sa fellowship, marami pang mangyayaring ganyan. Dapat natin pagandaan. Kasi nga, ini-establish na talaga yung faith natin. Maging masaya kayo ng mga natitira. Kasi ibig sabihin, tinatayo na yung pundasyon natin talaga. Kung makatatag mo. Kung makikita natin sa church linggo, di ba? Parang, ako nalulungkot ako kasi talaga pag BAH ng BAH, daan-daan. Pero makikita mo, babalik talaga ilan lang. Tuloy, bumabalik na naman yung di ba? Yung sa Bible, yung 10 5,000 na isa lang ang bumalik. Yung percentage na yan. Ganun ang kung nalabas yun, nakakalungkot eh. Na sa dinami-dami ng puro lang invite, parang wala akong naririnig na halos wala akong naririnig na ay maganda tong message dito. Parang gusto kong tumulong, di ba? Tumulong sa BAH na to na yung handang magsakripisyo para sa BAH na nakakasumpong talaga ng totoong salvation. Yun, sasabihin lang, layo ng talaga. Parang nakakalungkot siyempre sabihin lang nila kasi iba ko. Gusto ko mag-invite. Ayun lang ba? Mag-invite lang ba? Hindi natin parang kinalimutan natin yung iba. Parang nakapokus eh. Ayun lang talaga namin yung gusto kong mangyari na sana yung mga nawawala, mabalikan natin. Hindi lang
palagi nag-invite tayo ng invite na tulad ng sinabi niya kanina, yung mga nawawalang trupa, paano kaya nangyayari sa mga yun? Yung nagiging question ko, ano nangyayari sa kanila? At ano pang mangyayari sa kanila? Na siyempre, babalik sa yung dating gawin yun, na mga ginagawa nila, nakakalungkot na wala tayong magagawa sa ngayon. Kasi kailangan pa natin patatagin pa yung fellowship natin. Na masaya lang kasi yun, ito paano may natitira. Kasi ibig sabihin, mga natitira, yun ang mga naniniwala at nagtitiwala. Kasi sa bigay natin celebration na kailangan natin nang simula na naligtas tayo, yung mga nagagawa natin, iba yung resulta ba nung nasave tayo na nasave lang ba tayo kasi parang masaya na natin. Yun nakakalungkot kasi maraming nasave na, ang saya na nila, nasave na sila eh. Hindi nila alam na nagiging selfish na sila. Yun, biglang ang dami nawala eh. Simula nag-BH tayo, di ba? Nalulungkot lang ako na parang hindi gusto kong gawin pero hindi ko magawa kasi masakit mo sabihin na sa church tsaka hindi tayo, yung mga tao, hindi nagkakaisa talaga yung puso. Kahit ilang ulit na sabihin nila sama-sama sabay-sabay. Pero mga tao talaga hindi kanya-kanya kaya na may mga nagsasunday fellowship lang talaga. May mga umamin sa amin na nalulungkot sila kasi nga wala nang fellowship na ang nangyayari daw. Sunday yan lang sila. Sunday lang tawag doon. Sunday Christian. Sunday Christian na. Nalulungkot ako kasi ilan na nagsabi sa akin nila. Na hindi na ng tulong. Na sa ginagawa na natin iba-ibang pinupunta natin iba-ibang yun. Tutuwa sila sana raw. Sunday sila rin. Na masaya lang kasi nakakano tayo. Nakakapadala tayo sa ibang tao. Na-motivate natin sila. Kahit wala tayong ginagawa. Parang naririnig lang nila na yung ginagawa natin. Yun lang, masaya. Sa tingin ko naman, ito yung katwiran ni Lord na gusto niya mangyari. Katwiran niya, katwiran natin. Sa tingin ko, tugma naman siguro sa kagustuhan niya. Pero yun naman talaga resulta na dito magkakaroon. Siguro ko naman kung dito yung layo ng Lord, di ba? Siguro po, wala tayo na yun. Walang matitira sa atin kasi na kailangan natin mabuhay. Battle nga ng survival eh. Kailangan din natin sumabay sa buhay natin. Walang nakakalungkot pero maganda kasi meron pa rin natitira. Sa gera kasi meron talaga natitira eh. Hindi sumusuko eh. Ayun tayo. Tayo yung true soldier. Na pinagkaloob na nila ng ano talaga yung true armor of God. Yun tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. Yun ang pinangahawakan natin. Yung gospel. Kasi yung gospel sa atin, yung faith natin, nandiyan pa rin, hindi tayo bibigay at bibigay. Yung foundation natin, nakatayo pa rin. Yung ugat, nandiyan pa rin. Pero nasa atin na talaga, yung free will talaga ang ano, yung masakit na binigay sa atin yung Lord na dapat natin paglabanan. Yung iba natutuwa kasi may free will. Ay, free will naman eh, di ba? Pero hindi ako nalulungkot ako sa ganyan. Free will na. Yung sabi may free will. Yan, sa sobrang free will, ano nangyari sa ubusang tayo? Yun lang. Thank you. Si mama nga sabi niya, Sunday Christian lang daw siya.